eh. Iniimbot mo pa eh. Pero ang sabi ng Diyos, siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Kaya yung naaawa ka sa dukha, maaawa ang Diyos sa'yo, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Lagi kang bibigyan ng Diyos pag ikaw ay mapagbigay sa dukha. Tatandaan nyo yan, salita ng Diyos yan. Kaya gumawa ang Diyos ng mga taong kapuspalad para atin silang kaawaan at makagawa tayo ng mabuti. Hindi naman araw-araw mayroong makikita kang gutom na makakasalubong mo. Kaya pagdating nung ganung pagkakataon, may pangako kasi ang Diyos dun eh. Pagka ikaw ay naaawa sa dukha, napapautang mo siya at babayaran ka niya uli. Eh pag ang Diyos ang nagsabing babayaran ka, mapakalaking swerte sa buhay yon. Pag merong nangangailangan ng tulong, huwag mong papalampasin yon. Tulungan natin, lalo na yung mayayaman, ano? Gastusin ninyo sa pagtulong sa nangangailangan. Kapatid, kapwa-tao, pulubi, pati kaaway. Pag may pagkakataon ka, gawan mo ng mabuti. Utos po ng Diyos yun. Basahin natin sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mo ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito, lalo na pagkadukha. Ang sabi kasi sa Kawikaan pa rin, 19:17, Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Biro mo, mapautang mo ang Diyos. Kanya lahat ang bagay eh napautang mo siya. Di ka kaya niya bayaran ng sobra-sobra. Kanya lahat ng bagay.